I love you, Ashley. Wika nito sa kanya at muli siyang siniil ng mainit na halik sa mga labi. I love you too, Liam. Kahit natatakot akong aminin ang nararamdaman ko sa'yo, sinubukan ko pa rin isugal ang puso ko. Ngayong batid mo na mas mahal kita kaysa kay Kevin, sana hindi ko maranasan ang sakit tulad ng sakit na naranasan ko noon. Niyakap siya ng mahigpit nito at hinalikan sa noo. Makakaasa ka, sweetheart. Sobrang mahal kita, kayo ng mga anak ko. Hindi ko magagawa na saktan ka. Sagot nito. Kumala siya ng yakap rito at tinanong nang may maalala. Teka, bakit ka nga pala nandito? Di ba may emergency meeting ka? Sabi mo kanina, di ba? Mamaya pa yon. Kailangan kong batayan ang asawa ko. Baka makuha ng iba. Di ba mas emergency yun? Napailing na lang siya sa sagot nito. Ngayon na umamin na ako sa'yo, siguro naman titigil ka na sa kakabantay sa akin. Dahil nanalo ka na sa puso ko at ng mga anak mo. Bumalik ka na sa opisina mo, uwi na ako sa bahay. Nakita niya pagkunot ng noo nito dahil sa sinabi niya. Bakit? Tanong niya rito nang makita ang pagkalito sa mukha nito. Pinapalis mo na ako? As in kaagad? Hindi makapaniwala na tanong nito. Oh, bakit? Ano pa bang gagawin natin? Magtitinginan buong araw? Manood ng sine? Nanggigigil na tinakpan ni Liam ang mga labi niya at nilamukos ng halik bago bitawan. Speak again. Ganyan lagi ang gagawin ko sa'yo. Sige na nga, umuwi ka na. Humanda ka sa akin mamaya. Pag-uwi ng bahay Halata ang pagkasabik sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Inirapan niya lang ito bago bumaba ng kotse. Sweetheart, malambing na tawag ni Liam sa kanya nang mabuksan na nito ang tinted glass window ng sasakyan. Binalingan niya ito habang nakasimangot, ngunit pilyo lang itong ngumiti sa kanya. Maga pa ako uwi mamaya, magdi-dinner tayo ng mga bata. I-ready mo na sila, okay? Nakangiti nitong wika sa kanya. Gusto niyang kiligin sa sinabi nito na family date, ngunit hindi siya nagpahalata. Okay, hihintayin kita. Wika niya rito tipid ng ngumiti. Sabay ang sasakyan nila ni Liam na umalis ng shark bite at nagkanya-kanya sila ng daan nang makarating na sila sa stoplight. Mabuti naman at nandito ka na. Nilagay ni Chairman Amanda ang magazine na hawak sa center table nang makitang pumasok na siya sa loob ng mansyon ni Liam. Binalingan niya ito. Sopistikada itong nakaupo sa couch sa sala. Puno ng mamahaling alahas ang katawan nito. Tila pinapahiwatig na mas mataas ang antas nito sa lipunan kaysa sa kanya. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hindi maganda ang klase ng mga tingin nito. Tila hinuhusgahan pati pagkatao niya. Tatapatin na kita, Ashley. Hindi kita gusto para sa anak ko. Mataas ang pangarap ko para kay Liam. Naging matagumpay siyang CEO dahil sa akin. Lahat ng meron siya pwede kong bawiin sa oras na ipagpilitan niya na magpakasal kayo. Ngunit hindi ko inaasahan na ang lakas rin pala ng apog mo upang patulan ng anak ko dahil sa yaman niya. Nagpakasal ka sa anak ko kahit alam mong sukdulan ang galit ko sa'yo. Ngunit kung akala mo na nakuha mo na ang anak ko dahil sa pagpapakasal mo sa kanya, nagkakamali ka. Kaya ko pa rin paghiwalayin kayo at mapawalang bisa ang kasal nyo. Matutuloy pa rin ang kasal niya kay Tala at wala kayong magagawa. Umarko ang labi niya at nginitian ito nang nakaka-insulto. Kung ganun, wag akong pagsabihan mo kundi ang anak mo. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang lahat ng pinaplano yung dalawa ni Tala? Saglit itong natigilan dahil sa sinabi niya at muling nagsalita. Layuan mo ang anak ko, babayaran kita na kahit ng magkano. Sabihin mo lang. Halata ang galit sa boses nito. Sinabi ko na sa inyo noon, Chairman Amanda, kung kaya mong ibigay sa akin ang cast group, iwanan ko si Liam. Alam niyang hindi nito kayang ibigay yon dahil ang cast group ang pinakamahalaga rito higit pa sa anak nito. Nakakainis ka. Napapatunayan lang na kumpanya lang ng anak ko ang habol mo at hindi mo siya mahal. Namumula ito sa galit. Ngumiti siya sa matanda. Bakit? Hindi ba at yan ang gusto mong marinig? Ang hindi ko mahal si Liam? Kahit pa gusto kong sabihin na mahal ko ang anak niyo. Pinagpipilitan niyo pa rin na pera lang ang habol ko. Kaya naming mabuhay ni Liam kahit wala pang kumpanya na pinagmamalaki mo. Nang makita na umigkas ang kamay ng matanda, agad niyang hinawakan ang kamay nito. Chairman Amanda, pasalamat kayo at kayo ang naging ina ng lalaki minahal ko. Dahil kung hindi, baka kanina pa dumapo ang palad ko sa pisngi mo. Binitiwan niya ang kamay nito. Tatalikod na sana siya nang maranasan nitong hinawakan ang kamay niya. Ngunit agad niya yung hinatak at binalingan ito. Chairman Amanda, kung wala na kayong ibang sasabihin, pwede na kayong umalis. Dahil sa sinabi niya, galit na galit itong sinigawan siya. Ikaw ang lumayas! Nakikitira ka lang dito sa bahay ng anak ko at wala kang karapatan na palisin ako. Eh huwag kayong umalis kung gusto nyo.
Sagot niya rito at tinalikuran. Naku ma'am, ma'am! Sigaw ng maid, kaya napalingon rin siya. Nakita niyang natumba si Chairman Amanda habang hawak nito ang dibdib. Agad rin siyang tumakbo sa matanda at tinulungan nito. Dali, tulungan niyo akong buhatin siya hanggang sa sasakyan. Dadalhin ko siya sa hospital. Katatapos lang ng meeting ni Liam na makatanggap siya ng notification na mula sa kanilang family doctor. Napamura siya nang malaman na na-hospital ang mami niya. Nagmamadali siya na lumabas ng opisina. Wala pang 10 minuto, nasa loob na siya ng hospital at hinahanap ang room number ng ina. Liam, I'm sorry. Pumunta ang mami mo sa bahay at... Saka na natin pag-usapan yan. Sweetheart, please. Sagot nito kay Ashley at tuloy-tuloy na dumiretso ito sa silid ng ina. Nahilamos ni Ashley ang mukha. Hindi niya maiwasan na mag-guilty dahil hindi niya napigilan ang bunganga niya. Simula nang maraming nangyari sa kanya, natuto na siyang lumaban, mabunganga man o physical na laban. Nangako siya sa sarili na hindi siya papayag na may mga api pa sa kanya kahit pa sa mga anak niya. Kaya ang nangyari kanina, gusto niya lang ipaglaban ang pagmamahal niya kay Liam. Ngayon pinagkatiwala na niya ang puso niya para rito. Ayaw niyang hindi ito pinaglalaban. Kung noon hinayaan niya si Anna na kunin si Kevin sa kanya, ngayon hanggat pinaglalaban siya ng lalaki mahal niya, yun din ang gagawin niya. Kailangan ng ama ng mga anak niya at hindi siya papayag na mawala ito sa kanya, sa kanila ng mga anak niya. Samantalang sa loob ng silid ni Chairman Amanda, nakausap ni Liam ang doktor. Lalong lumulubha ang kalagayan ng mami mo, Liam. Ayaw naman niyang operahan siya dahil matanda na raw siya at baka hindi kakayanin ng katawan niya. Kaya kung gusto mo pang tumagal siya sa mundo, sundin mo ang hinihiling niya. Nakuyom ni Liam ang kamao. Matagal siyang hindi nagsalita. Naramdaman na lang niyang tinapik-tapik ng doktor ang balikat niya upang iparamdam ang simpatsya nito. Nakalabas na ang doktor. Ngunit nanatili pa rin siyang tulala. Liam, mahinang tawag ni Chairman Amanda. Saka pa lang siya nakabalik sa kanyang sistema nang marinig ang boses ng ina. Gising na pala ito. Ma'am. Malungkot ang boses niya na tinawag rin ito. Kinapa nito ang pisngi niya at humagulhol ng iyak. Anak, siguro tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Umiiyak nitong wika sa kanya. Huwag niyong sabihin yan, ma'am. Magtatagal pa po kayo. Sagot niya sa ina. Hindi, son. Hanggat palagi kong nakikita ang babaeng yan. Hanggat nakikita ko magkasama kayong dalawa ni Ashley, lalo lang akong aatakihin ng stress at sumisikip ang dibdib ko kapag nagagalit ako. Malibang na lang kung pakasalan mo si Tala. Kahit pa nakikita ko si Ashley, kampante na ako dahil kasal na kayo ng babaeng gusto ko para sa'yo. But ma'am, alam niyong hindi ko mahal si Tala. Si Ashley ang babaeng mahal ko. Bakit ba ayaw niyo siyang tanggapin? Naluluhang sagot niya sa ina. Dahil pera lang ang habol niya sa'yo, son. Alam kong hindi ka naniniwala dahil ang babaeng yun lang ang pinaniniwalaan mo. Akala mo mahal ka niya pero bulang ang mahal niya. Hindi ganun si Ashley, ma'am. Mahal niya ako. At hindi mahalaga sa kanya kung anumang mayroon ako. Bakit hindi mo tingnan ang CCTV footage sa loob ng bahay mo, son? Baka sakaling mamulat ang mga mata mo sa katotohanan na hindi siya ang ideal woman mo. Hindi siya nakasagot sa ina. Para sa kanya, sapat na nagmamahalan sila ni Ashley. Sapat na sa kanya na ito ang ina ng mga anak niya. Ngunit sinubukan pa rin niyang sundin ang gusto ng kanyang ina. Conrad, isend mo sa akin ang CCTV footage kaninang umaga nung pumunta dyan si Mami. Utos niya sa isa sa mga tauhan niya sa mansyon na may akses sa CCTV footage. Tinawagan niya ito upang patunayan sa ina na hindi siya bias sa pagmamahal niya. Pareho niyang mahal ang ina at si Ashley kaya hanggat maaari, pagbibigyan niya ito. Binalingan niya ang ina. Titingnan ko ang footage, ma'am, pero kung wala naman akong nakitang mali, sana hayaan niyo na kaming dalawa ni Ashley. Mahal namin ang isa't isa. Katatapos niya lang sabihin yun nang marinig niyang tumunog ang notification system ng phone niya. Agad na bumungad sa kanyang eksena ni Ashley at ng kanyang ina sa may sala. Tatapatin na kita, Ashley. Hindi kita gusto para sa anak ko. Mataas ang pangarap ko para kay Liam. Sinabi ko na sa inyo noon, Chairman Amanda, kung kaya mong ibigay sa akin ang cash group, iwanan ko si Liam. Kakainis kang babae ka. Nagpapatunay lang na kumpanya ng anak ko lang ang habol mo at hindi mo siya mahal. Hindi ko mahal si Liam, pera lang ang habol ko, Chairman Amanda. Kung wala na kayong ibang sasabihin, pwede na po kayong umalis. Ikaw ang lumayas!
Nakikitira ka lang dito sa bahay ng anak ko at wala kang karapatan na palisin ako. E di huwag kayong umalis kung gusto nyo. Napapikit si Liam na makita na inatake ang kanyang ina dahil sa pakikipagbangayan sa babaeng mahal niya. Ngunit hindi yun ang nagpabagsak ng mga luha niya, kundi ang mga sinabi ni Ashley. Ayaw niyang maniwala na sinabi lang nitong mahal siya dahil sa pera niya. Iba ang pagkakakilala niya rito. Anak, ina ako kaya alam ko kung ano makakabuti sa'yo. Si Tala ang tamang babae para sa'yo. Kaya sana bigyan mo siya ng pagkakataon na mahalin ka. Hindi na alam ni Liam ang gagawin niya. Sa mga oras na to, pakiramdam niya, pinipiga ang dibdib niya sa sobrang sakit. Nakuyom niya ang kamao at lumabas ng silid. Nagtaka si Ashley nang makitang madilim ang anyo ng lalaking mahal niya nang lumabas ito ng silid ng ina. Honey Bunny, hindi ko sinasadya na makipagsagutan sa mami mo. Hayaan mo sa susunod, kokontrolin ko ng sarili ko hanggat maaari. Iiwas na ako sa kanya. Yumakap siya ng mahigpit sa baywang nito. Ngunit nagtaka siya nang agad nitong kinalas yun. Umangat siya ng muka at ang madilim na anyo nito na tila galit na galit sa kanya ang nakikita niya. Talagang hindi na mauulit, Ashley. Basag ang boses nito na sinagot siya. Halatang pinipigilan lang nito ang umiyak. Anong ibig mong sabihin? Nalilito niyang tanong habang nananatiling nakatitig sa mukha nito. Kailangan kong pakasalan si Tala upang matahimik na tayo pareho. Ginagawa ko to para sa aking ina. Siya lang ang meron ako ngayon, Ashley, at ayaw kong pati siya mawala sa akin. Magkasunod na pag-iling ang ginawa niya. Hindi siya makapaniwalang kaya na nitong sabihin ang mga yun sa kanya, samantalang kanina lang nagsumpaan silang dalawa na habang buhay nilang mamahalin ang isa't isa. Liam, ano to? Bagong setup na naman ba natin? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi, Ashley. Kailangan natin maghiwalay dahil ito makabubuti sa lahat. Baka nga hindi natin mahal ang isa't isa. Sagot nito na nagbuhay ng lahat ng sakit na naipon sa loob ng dibdib niya. Ano to, Liam? Panandali ang pag-ibig? Pinasa mo lang ako? Umiyak siya habang nakatingin na rito. I'm sorry, Ashley. Siguro nga hindi kita ganun kamahal at si Tala ang para sa akin. Matigas ang anyo nito. Hindi niya makuha ang gusto nitong ipahiwatig sa kanya. Kung sinasabi lang ba nito ang lahat ng yun upang saktan siya? Ang unfair mo, Liam. Ako, ang mga anak natin. Ano ba kami sa buhay mo? Ang sakit naman na marinig na all this time. Ang mami mo lang palang iniisip mong meron ka ngayon. Siya lang pala ang ayaw mong mawala sa'yo. Ngunit kami na mga anak mo, hahayaan mong mawala sa'yo? Bumagsak ang mga luha niya. Hindi na niya ito mapigilan pa. Sobrang sakit na nang nararamdaman niya at gusto niyang magwala sa mga oras na to. No, Ashley. Mananatili sa poder ko ang dalawang anak ko. Sa ating dalawa, ako ang higit na may kakayanan sa pagpapalaki ng maayos sa kanila. Kaya kahit kasal na kami ni Tala, asahan mong aalagaan ko ang mga anak natin. Dahil sa narinig, tuluyan ang napuno ng galit ang dibdib niya. Ano ba, Liam? Nakakalimutan mo, kasal rin tayo. Ayoko magpakasal sa'yo, ngunit pinilit mo ko. Dahil ang dahilan mo, ayaw mong may ibang ina ang mga anak mo. Pinaghampas niya ito sa dibdib, ngunit nanatili lang itong matigas na nakatayo sa harapan niya. Umangat siya ng tingin. Naging malabo ang kanyang mga mata dahil sa luha habang nakatitig rito. Kung ganun, gusto mong makuha ang buong custody ng mga anak ko? In your dreams, Liam. Dahil lalaban ako. Huwag mo ako maliitin. Dahil hindi mo alam kung ano ang kaya ng isang ina. Para sa kanyang mga anak. Mamamatay muna ako bago mo ipaalaga sa ibang babae mo mga anak ko. Akala ko ibang-iba ka kay Kevin. Ngunit, hindi ko alam mas masahol ka pa pala kaysa sa kanya. Pinaniwala mo ako. Ginulo mo ang buhay ko at ang mga anak ko. Ayaw mo nigas ka. See you in court. Malakas na suntok sa muka ang nagpamulat kay Liam. Nang matauhan siya, wala na sa harapan niya si Ashley. Hinawakan niya ang pasa sa muka na dulot ng pagkakasuntok sa kanya ni Ashley. Ang lakas ng suntok nito para bang isang lalaki ang gumawa nun sa kanya. Naalala niya ang mga anak niya. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan. Harangan ang buong eskwelahan ng dalawang bata. Huwag niyong hayaan na makalapit si Ashley sa kanila. Utos niya sa mga ito at patakbo rin at tinungo ang sasakyan. Samantalang si Ashley mabilis na pinahid ang mga luha niya habang nagmamaneho ng sasakyan. Hindi ito ang panahon na maging mahina siya. Lalaban siya ng patayan para sa kanyang mga anak. Hindi na siya ang dating Ashley na mahina. Kinuha niyang telepono at tinawagan ang mga tauhan niya na lihim na nagbabantay sa mga ito. Hindi alam ni Liam, gwardyado ng tauhan ni Ashley si Sam at Gab.
Simula nang makuha si Sam noon, hindi na siya nakampante. Kaya palagi niya itong pinababantayan sa mga tauhan niya. Tulad niya, low profile din ang mga ito. Boss, narinig niyang wika sa kabilang linya. Kunin yung 2 anak ko ngayon din. Dalhin sila sa White House. Masusunod, boss. Agad niyang pinatay ang tawag at dumiretso muna sa villa niya. Kinuha niya ang mga mahahalagang files niya doon na dinala niya mula sa San Francisco. Paglabas niya ng bahay, nakita niya ang sasakyan ni Liam na kararating lang. Malaki ang mga hakbang nito na sinalubong siya habang siya'y papunta sa kanyang sasakyan. Ashley, huwag na nating pahirapan ang mga anak natin. Mas makakatulong kung sa akin sila. Dahil mas may kakayanan akong bigyan sila ng marangyang buhay. Dahil sa narinig, huminto siya at binalingan ito. Ngumiti siya ng mapakla. Tila nakakatawa sa kanyang pandinig ang sinabi nito. Huwag mo akong maliitin, Liam. Dahil hindi mo pa ako lubusang kilala. Siguro nga, Ashley. Hindi pa nga siguro kita lubusang kilala. Akala ko kasi mahal mo ako talaga. Ngunit hindi ko alam na idadamay mo pati mga anak natin para lang makuha mo ang gusto mong pag-angkin sa kumpanya ko. Isang sampal. Umiting ang panga niya dahil sa pagkakasampal nito sa kanya. Ha? Ngayon alam ko na kung bakit. Dahil yun ba ang sinabi ng mami mo? Ang kumpanya mo ang dahilan kung bakit kita minahal? Ang babaw mo, Liam. Ang babaw mo magmahal. Pero sige, simula ngayon, bantayan mo ang kumpanya mo. Dahil isa sa mga araw na to, baka magulat ka na lang. Sa akin na nakapangalan ng Cass Group. Take note, hindi kita kailangan para makuha yun. Gusto ng mami mong ganitong laban? Pwes, hindi ko kayo uurungan. I want an annulment! Namutla ang mukha ni Liam dahil sa narinig at nakita rin yun ni Ashley. Agad na siyang pumasok sa loob ng kotse at hindi na hintay pang magsalita ito. Muli niyang binaba ang tintaduendo ng kanyang kotse at saka idinagdag. By the way, pinadala ko na sa opisina mo ang annulment papers. Naghihintay na yun ng pirma mo. From now on, wala na tayong pakialamanan sa isa't isa. Ikaw nagsimula nito, Liam. Tinatapos ko lang. Kung kaya kong kalimutan si Kevin, makakaya ko rin yung gawin sa'yo. Regarding sa custody ng mga bata, sa korte na lang tayo magkita. Best wishes to your wedding, so am I. Ashley! Sigaw niya ngunit pinaharurot na nito ang kotse. Sinipa niya ang kotse niya. Bakit ba pakiramdam niya? Isang malaking pagkakamali ang naging desisyon niya. Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil sa mga sinabi nito. Galit siya kanina kaya niya nasabi ang lahat ng yun sa asawa niya. Sobra siyang nasaktan. Kaya lang naman niya gustong nasa poder niya ang mga bata dahil gusto pa rin niyang nakikita palagi si Ashley. Alam niyang hindi nito matitiis sa mga anak nito na hindi puntahan at sa ganung paraan lang niya ito makakasama. Ngunit tila sa ginawa niya, mas lalo pa itong naging mabangis. Mas lalo niyang ginawang batong puso nito. Nasa malalim siya na pag-iisip nang marinig ang phone call ng sekretarya niya. Sir, nandito po si Attorney Shaw. Naghihintay sa inyo. Pagbibigay alam nito na nagpakunot ng noo niya. Si Attorney Shaw ay isang international lawyer at hindi basta-basta ang professional fee nito. Paano pumunta ito sa kanyang opisina? Ano raw ang pakay niya? Tanong niya. Personal na abogado raw siya ni Ma'am Ashley. Inutusan raw siyang pumunta sa opisina mo upang ihatid ang annulment papers. Hindi raw siya alis hanggat hindi kayo pumirma. Muntik nang mabitawan ni Liam ang telepono niya dahil sa narinig. Nagulat siya na naging personal na abogado ni Ashley sa Attorney Shaw, gayong abuti ng milyon ang PF nito sa isang kaso lang. Pero si Ashley, nagawa nitong utusan si Mr. Shaw. Ito rin ba ang hahawak ng kaso ni Ashley para sa custody ng mga anak niya? Agad siyang kinabahan, ngunit hindi pa siya nakaka-move on sa kaba niya nang muling mag-ring ang cellphone niya at may sumingit na call from other line. Sinagot niya ito nang makita na si Mr. Saming tumatawag. Sir, I just want to inform you that our collaboration with the Top World Cast Airlines project has been cancelled. What? Gulat na tanong niya. Mr. Sammy, has your boss forgotten the contract she signed? Whoever cancelled the collaboration will pay a triple penalty to the other party. Galit niyang wika rito. You're right, sir. And she's willing to pay any amount for the damages she has done in the middle of your collaboration. I'm really sorry. Ano ang dahilan niya? Bakit biglang nagbago ang isip niya? Tanong niya rito. Ang pagkakaalam ko dahil sa mami mo, kinalaban niya ang taong hindi niya dapat kalabanin. Narinig na niya ang pag-beep ng linya nito. Muli niyang sinipa ang gulong ng kanyang kotse. Bakit nagkakasunod-sunod itong problema niya? At sino naman ang kinalaban ng mami niya?
Mabilis siyang pumasok sa kanyang kotse at nilisan ang villa. Habang nasa biyahe, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan. Papunta ako dyan, susunduin ko ang mga bata. Boss, hindi na po namin abutan ng 2 bata. Ang sabi ng teacher nila may sumundo raw po sa mga bata. Tauhan raw po ni Ma'am Ashley. Muntik na niyang mabangga ang kotse sa poste dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala na kayang pagsabayin ni Ashley ang pagkuha ng anak niya habang tinatrabaho naman ang annulment nilang dalawa. At ayaw niyang isipin na pati ang collaboration ng Top World at Cast Group, ito rin ang may kagagawan. Dahil wala namang ibang kalaban ng mami niya, maliban kay Ashley. Sumakit bigla ang ulo niya. Huwag mong maliitin ang kakayahan ko, Liam, dahil hindi mo pa ako lubusang kilala. Umalingaw-ngaw sa utak niyang sinabi nito. Sino ka ba talaga, Ashley? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mami ni Liam at ni Liam kapag nalaman nila kung sino talaga si Ashley? Papayag na kaya itong magpakasal sa anak niya?